If you're looking for a natural attraction that does not require too much of your energy, then go. Explore and experience Hoyop Hoyopen Cave in Camalik, Albay. 15 kilometers from Legazpi City, Albay is Hoyop Hoyopen Cave in Camlik. Artifacts, beadworks, human bones, and pottery believed to be 4,000 years old have been found in the cave. Some of the artifacts are now found in National Museum in Manila. Left side. Makinig ka kay Kuya Frank. Basta yung sinabi kong kaliwang side. Squat. Yan. Ayan. Squat, then slide. Ayan. Labas please. And then, yan. Once like that. One agad. Kayaan. Now, don't stand up right away. Hoyop is a Bicolano word that means I hip in Filipino and blow of the wind in English. The cave is about 25 kilometers southwest of Legazpi. The cave is located in a remote area in Camlik, far from the bustling cities and towns of Albay. With its location, it is a good hiding spot. Cave's entrance. Another hidden gem of Camlik, Albay. Excited to see interesting rock formations with various shapes and sizes that will activate your imagination, but don't forget to wear your helmet. Meet the spelunkers. So ito na yung Hoyop-Hoyopan Cave. By the way, good morning and good afternoon. Hi, welcome to Albay Cave. Welcome sa Hoyop-Hoyopan Cave. I heard there's two Bicolano here or tara tuloy tayo. Yung Puyok actually Bicol word yan. Puyok-Puyopan is Bicol word. Derived from the word Puyok, which means ihip yan. So ngayon, yung ihip na yan is mararamdaman nyo lang pag nasa loob kayo na pwera yun. Mystery yun. Kasi pag nasa labas, humid or warm. Pero pag nasa loob na yan, malamig siya. Malamig. Parang yung automatic na parang may sensor siya na pagpasok tayo yung aircon, automatic na Nagsisindi. Yes. So, actually, may apat na pinto ito, may apat na butas ito dito sa baba, at may isang butas sa taas. So, yung hangin, nag-circulate o ventilated siya. Tapos, yung narinig ko yung tanong, mali si ma'am, may 5 minutes na dito na doon, 30 to 45 minutes. So, 30 to 45. pero actually, nagmamaximum ka ng 1 hour. Depende yun sa pacing, depende sa dami ng guest. Tapos, ang distansya na napapasukin ay almost half kilometer or 430 meters, parang gano'n. Paikot siya. Tapos yung luwag niya, cave ng Cueva is almost 1,000 meters. Malaki yan. Ventilated siya, no? Tension. Dahil may tubig siya, walang swimming din mangyari. Kasi may tulay naman doon. So eto, tara tuloy tayo. Ano? May susunod yata. Mauna sila. Madami ba sila? Una muna kami kasi bakit? ito. Masyado madali ba? Tara. So kami yung Iba batch. kasi, di ba, yung mga first timer sa cave, may mga, ano yan, may mga do's and don'ts, may mga instruction for horse and regulation, no? So, nandun yun sa tarp, pero pag nakakalimutan basahin doon, nire-remind na lang namin. Mga basic lang naman kasi yun. Yun. O, yung mga basic rules dito, since may tour guide kayo, doon kayo lagi makikinig. Yung mga instructions and reminders niya, palagi tuligan. Tapos, iwasan din yung mga paghipo or pagkawag ng rock formations sa loob. Yung mga stalactites, mga stalactites. Tapos, actually nung araw, may mga bandas dyan na nangyari. So, since tayo ngayon nasa ano na, ay yung chemist nasa pag-ari na nandiin, stalactites. Kasi may mapapansin kayo, may mga pinutol. Pero that's happened during the time na hindi pa siya under ng ano. Tapos, itong butas dito sa taas, itong bilog na yan, yung ceiling hole na yan, ayan yung original na butas nung araw.
nung na-discover kasi yung kuweba, yung 4 na opening sa baba, medyo maliit pa yung opening na yan. Pero yung hangin dyan, ventilated, may ventilation na yan. Nagtago dito yung mga Filipino fighters during World War II. So, sila yung naka-discover nito, hindi yung mga Hapon. So, ganoon yung sistema. Akyat ng bundok, bababa, dyan dumadaan. So, ito yung mga gamit, yung mga ganito. Ibig sabihin, ito ay almost 100 years old or 100 years old parang gano'n. Kasi 1942 nandito na to. So 82 years ago. So bagging yan, no? Bagging yan, hindi yan ugat. Oo. Bagging yan, bagging. Tapos, nung panahon na yun din, marami yung mga paniki sa loob. Pero right now, sa amin is few or minimal. Tapos maliliit. Pero meron pa rin. Noong araw, yung gamit na ilaw torch. Sulo. Pero yung sulo na yun ay may side effects. Since yung cave is buhay, may tubig, yung wall ay moist, yung usok niya dumidikit dyan. Kaya nagiging stain or impurities nila. Tapos yung mga bats, gumawa rin ng mga ganon, stain, mga fruit stain sa ceiling naman. Kaya yung buong cave ay hindi na siya ganon kalinis or kaputin. Pero sometimes may mga part dyan na malinis at maputi yung mga bato. Kita rin natin. Tapos, dekada 70 or 1970 ay 1972, ito yung naging tourist spot. Pero 1969 hanggang 1971, inaral to, inassess to. In tourism and the German scientists. During the time, in-excavate na yung mga opening, yung 4. Linakihan yung opening para yung hangin ay continuous na or malakas yung makapasok. Yes. During 1970s, ay 1969 to 1971. Officially binuksan sa public, 1972. So that is martial law time. So during the time, ano na naman yun? Curfew hour. So the local people going inside, they built, yung pavement ba, sayawan, may diskuhan kasi dyan. That is built on 1972. So, yung sistema, pumapasok ng cave para mag-party, totoo naman yun. Umiiwas sa curfew, dito sa loob ginagawa. Pero tanghali ka pa. Ganito oras, meron na okay na yan. Alas 12, okay na yan. Tapos yan ng 5 p.m. Kasi alas 6 Patagon, na naman. Nangyari yun ng almost 14 years. Pero, matapos yung martial law noong 1986, yung stage na dyan pa yan, makikita natin. So, maisip na yung kuweba ay hindi na siya 100% natural kasi may mga man-made or hand-made structure na yan. May purpose naman yun. Yung hagdan kasi man-made siya para passageway. Yung para fly man-made para hindi dadaan sa tubig. So, ganun siya, ganun. So, yun. May mga claustrophobic or hydrophobic or mga asthmatic. Hindi naman, wala naman. Kasi yung second opening or papasok ng second chamber is narrow yan. So, siguro... Makakalusot naman kami. Oo, napapansin si Ma'am Jerry ayaw na sumama palagi. Palagi ayaw na sumama. Challenge yun. Pero passable yun, passable. Passable naman. Basta important. Challenging lang. Oo. Okay. So, let's go inside. Doon nyo mapapatunayan later or if you are fit or sexy enough. Kasi, challenging. Challenge accepted. Yung tanong ko kung hindi ka claustrophobic kasi yung area na yun, since narrow siya, pero nakakalakad at nakakahinga. Hindi naman ganun kahaba yun. 5 minutes. 5 minutes lang pala. Galing dito? Oo. Depende. Kasi yung view sa loob nun maganda rin. So, i-stop for pictorial. Eto ha, pag nandito na kayo, if ever na magpipictorial kayo, just tell me. Ako na lang yung photographer din ulit. So, dito sa loob, nabanggit ko, stalactite. So, mapapansin nyo, kada tip or kada dulo ng stalactite may tubig. Ngayon, yung tubig na yan ay may mga mineral pala, yung calcium carbonate. So, yung tubig na yan, pag pumatak, nagiging deposit ko siya or calcite deposit or yung stalagmites. So yan yung tendency niya, pumatak at tumubo tapos time will come magdudugtong, mag-connect, magsasalubong. Yes. Nagiging pillar yan, nagiging pillar. Yan. Alam nyo ba na itong kuweba ay may 3 level o 3 layer. So by bintana dyan, magkatakwan. Yan. Window, yung daan niya sa side. Consider siyang cave since may spatial or hollow yung loob niya. So, 3rd level. Ito ngayon, alam nyo ba nasa 2nd level tayo? Ito. Tapos, may underground cave ito. Yung underground cave, since hindi naman siya open sa public or parang bawal na bawal kasi mahaba, malaki, at malayo. So, 11 hours na exploration yung nangyari daw. So, hindi na tayo pupunta. Hindi tayo pwede doon. Oo, 11 hours.
Kasi more on water pala, more on swimming yung part na yun. So itong part na to, mapapansin nyo yung stalactite niya. Yan, yung tubig niya pumapatak. Ayan yun. Tapos, FYI ulit, itong stalagmite na to, yung growth niya is 1 inch per century. So, 100 taon, 1 pulgada lang yung mabubuo niya. Pero depende naman pala yun sa patak. Kasi pag rainy season, flow yan. Tuloy-tuloy yan. Pero pag summer time, drip lang siya. Patak. Pero naipon niya. So, ito naman yung resulta ng dati na. As you can see, they are full of stain or impurities. Dati kasi, out of curiosity yan, humahawak talaga yan. Hinihipo talaga nila yan. So ngayon, may iwan yung mga acid or sweat sa bato, toxin na yun doon. Or even dito, putuyo. Kasi yan putuyo. Nababara yung mga pores niyan, yung tubig niyan. Hindi na tumutuloy yung pagpatak niya. Ganun yung nangyayari. Ito parang nasira to. Ito, dinestroy nila. Ha? Nasira Sinira yan. Baka ginawang souvenir. Yung isang rason. Di ba? Diba ganun eh. So, ito ang part na to, medyo iiwas or ano na lang yung ulo nyo ingatan, tsaka yung paglalakad din. Lubak kasi yan, tapos mababa. So, baka maunto. Ito, another result of water is when they calcify, they become crystals. Ayun yun. Pero hindi na siya ganun Hindi siya kumikintab-kintab masyado. Makintab pa rin siya, pero hindi siya ganun kalinis din. Kasi nadadumihan na rin. Okay. Pansinin nyo, kahit nasa gitna na kayo ng kuweba, yung hangin pa rin ay... Dito kasi papasok muna yung ihip niya. Yung ihip is going inside. Yung pag ahon natin mamaya sa third, kasi yung diretso ng third opening na yun, yung second ay nasa kaliwa pa baba. Tapos pag nasa third opening na tayo, yung hangin naman doon pa-exhaust or pa-exit naman. So parang inihipan naman tayo palabas. Tapos disadvantage lang doon, hindi naman siya ganun kabaho ha. Yung mga tae doon, umiihi papunta doon. Yung mga tae ng bus naamoy doon sa part na yun. Pero dito sa loob hindi masyado. Pero since palagi naman siyang inaalis or nililinis, hindi naman ganun ka-stink yung amoy sa loob. Kaya yung mga asthmatic if ever, hindi naman kayo na maano yung loob niya dyan. Hindi naman ma-irritate masyado. So ayun, nakikita nyo yun, yung hagdan na yun, yung dumadaan. So man-made na siya. Okay. Yan. Tapos yung ceiling dito, tingin kayo dyan, may nalipad-lipad or may mga nakatikit muna dito, tulog. Yung iba doon ay gising. So ganyan na nakaliliit yung mga panikit dito. Dami-dami pa naman sila, mga hundreds or thousands pa din. Pero nung araw kasi, halos lahat ng ceiling yan, pero nung newly discovered lang siya. Tapos since gera naman, ever to be used natin. Tapos ato naman, dagdag ko pala, dekada 80, alam nyo ba na yung kuweba, ginagamit ito na set ng mga sinaunang movies noon. More on horror kasi yung tema naman ng kuweba is pang-horror talaga. Yung mga artista noon, sina Anthony Alonso, gano'n, hindi ko na inabot yun. Villa Senior, hindi na rin yan. Ayun yan. Tapos lately, 2022, pinaka-last na na-shoot dito yung kay Barbie Imperial tsaka kay Carlo, yung I Love Lizzy. So may scene sila doon sa third opening, sa may kamay tsaka sa dance floor. Naging set. So itong part na to ay halimbawa ng column or pillar. So pag tinagalog pala yung column or pillar, ano siya, poste lang naman. So nagiging support na siya ng cave na yun. Diba? Ayan yan. Kasi may tanong sa akin, what if daw pag lumilindol, nagigibaba yan, bumabagsak yan sa... Hindi naman siya, sa ano naman, wala pa namang instances na gano'n na may pag lumindol, bumabagsak agad yung mga yan. Tough naman siya kasi buhay pa palagi, or buhay pa yung lahat halos. So yun. Tapos pag nandito pala sa loob, sino ba yung pag-akit kanina tumingin agad sa right side, yung mga formation? Since yun ay mga picture lang yun ng mga formation dito sa loob, actual natin makikita yun. Dito, abstraction dito na para siya altar. Pero since altar yan, walang image. So ngayon, if ever yung iba yung gusto mag-pictorial, pumapasok dyan para sila yung image dyan ngayon. Oo, sa gitna. Pwedeng ganon. Tapos yung formation niya parang may mga kaliskis o scale. Tapos ito yung parang may mga mushroom na. So, mga ganyan na, mga lang yung traps lang yan. So hindi lang naalis mosquito yan, tapos parang semento rin na pinahid yan. Ano ba yun yung mga millennials, Gandalf or Gandalf. Para siyang ermitanyo na. Yan. Kasi ayun yung ulot pa niya, may balbas, ayun yung... Iisahan ko lang kayo na picture dyan sa... Hindi mo na akit kayo dito for pictorial, pero bababa rin tayo, dito tayo. Kahit isang camera na lang, tatag mo na lang. Yun na lang dito. Tapos,
Head. Kasi yung ilalim niya may tubig. Pero yung tubig na yan is napakababaw. Don't worry. Yan. Yan. Ganun din ha. Dito sa part na to, yung tulay na to, sa part na to, may mga tubo rin sa kanto niya o sa corner ng mga tulay. So, watch out pa rin. Walk with caution, please. O, yung tubig papakita ko lang since mabaho lang yan. Iwasan pa rin malaglag kasi maputik o madumi yan. So, itong tulay, kahit basa ito, hindi siya ganun kadula. So, mas better gitna-gitna. Ibay that one, yung stalactite dito. No? Yan. Ang gandang... Tapos, pagkatawin. So, ito, mapapansin nyo maliit na yung area. Narrow na siya. Pero, yan, nakatayo pa rin kayo. Sa kumatos ng COVID, feeling nila napaka-skip na ito. Pero, okay lang naman sa mga normal na mga walang gano'n. Okay lang. Yung tubig, yung pa rin, mababaw na ulit. Nakikita naman yung level na mataas pa rin sa standard water lang na rin. Bidilim lang. Okay. Pagkali ko dito, ito ay going to the second place. Ganun pa rin yung border niya sa right part, mahaba yung steel pipe. So, watch out and be careful. Okay, yung nasa likod, brothers and sisters. Titignan na natin yung nandun. Okay, before we approach the third bridge, sa side na yan, sa left side, sa upper left, ayan si small or baby elephant domination elephant man yan. Ayan yun. So, nalikit lang siya. Yung itsura naman. Tapos, itong side na to, yung mga crystals pa rin. Pero you can see, may mga stain or impurities pa rin. Yan, hindi siya yung kaputi. So, dito, lahat ng bawal may exemption yun, ano? Itong part na to, since bawal lumawak sa bato, since naman malubak siya maputi, hawak na lang. There's an exception. There's always exception na naman. Kung dadaan sa mga bato, yan, hawak kayo doon. Kung kaya naman dito sa hindi masyadong malubak, no. Again, pangatlong kulay, mag-ingat. May steel pipe pa rin sa right. So, yung gitna-gitna niya, hindi siya nasusunod. So, hindi na. Ang feeling kasi talagang dito, pero kanila, yung malinis na kasi yung opening na malinis. So, parang may nakaklag doon, parang yung hangin, hindi rin napasok. Parang mahina yung hangin. So, ngayon, ito, unang tingin, rice terraces, o rock terraces pala, o terraces siya. So yung upper part kasi dyan ay parang maliit yung lagoon dyan, tapos nag-overflow lang naman siya pag nagpula na kasi tuloy-tuloy na may tubig dyan. May tubig dyan, kalahati. Puno siya pa, nagpula. Yung itsura niya, ayan ay may second purpose. Pag walang tubig, it's good for pictorial. You can stay at the stage, when there's a steps, pwede kayo dyan. Para mamaya, sa right part kung tayo dadaan palakas. So, malapit na yun sa challenge natin. Mamaya ko na-instruct bago yung gagawin. So ito, unang-una, pag-ahon dito, mababa ito na. O yan, mababa siya. Ingat, yung ulan. Tayo kayo dyan. Madami naman. Isa na lang, last na lang. Tapos labas na. Ang tayo opening ko, yan lang. Or group, or kanina. Ito medyo mainit na. Okay lang. Magtagal ng konti. Watch your head, please. Papansin ko naman nung ako maingay yung kadat. And lapit kayo sa may column. Ready.
the same time. Sige, sige. Go. Sige, kira tayo. Kasi ma'am, matindi muna sila pala. Kira po na kami. Okay, sir. Dito, ano? Yan yun. Etong part na to, remind ko na ha, may pinto ditong papasukan maliit. Sa upper right part ng mukha nyo or ng ulo nyo may Parang stalactite. siya, nagmi-mirror siya. Parang malalim kasi Malalim talaga yan. nagmi-mirror yung taas. Sayang eh. Ito maganda sa cellphone mo. Well, gusto nyo picturean kayo ng isa doon sa ano, dito. Mag-mirror ka kasi ganyan yan, no? Oo. Punta kayo doon, balik kayo doon. O, sige. Video. Sige, huminga kayo. Video and pictorial. Screenshot na lang. Cropping na lang, cropping. Okay. Sige, go. Ina? Okay. Parang tapos. Paglabas mo dyan. Yours alive. Acting dapat. Oh, please steady muna dito. Isahan na lang yung instruction natin. Challenge na yon, challenge na, challenge. Kasi ako. Wala nang hangin dito. Parang, uy, tura na. Balisan na natin. Sasoko kayo na si sir. Okay, listen. Sir. Huwag na nila yung sir. Sir, muna ako. Sumunod ka na kaya sa akin? Yeah. Ikaw ang bida sa kinis Yeah. lang. Tara. So, kasama kayo naman. Extra lang. Kailangan may konting drama. Yung si sir, may emote pa siya eh. Nakulan na ako ng minimo. Lami Spider-Man. Dahil ako malapit. Bawal lumawa. Wow, ganda. Yan, medyo masikip na dito. So, Nadulas yung ano. I told you. yan. Careful you. Nadulas yung baso. Nadulas yung baso. Sa akin. Tara. Oh, ikaw na. Left side. Left side. Left side. Much better. Yes. Oh, Ayan. okay. Careful. Hold it. Ikaw na. Yata ako makatabas dito kuya. Kaliwa. Makinig ka kay Kuya Frank. Basta yung sinabi ko, kaliwang side. Squat. Yan. Kaya. May pattern yan. Kaya yan. Hindi madudumi yan. Don't worry. Hindi yan madumi. Hindi yan madumi. Believe in yourself. Kaya yan. Sige, go. Kaya yan. Huwag agad tatayo. O yan. You passed the challenge. Congratulations. Sige, ganun din. Yan. Paano kakasya dito? Listen to what I'm instructed at you. Go for your left side, please. Like that. Squat, then slide slowly. Yan. Bag mo na. Ayan na yun. Ganun lang naman. Oh, ay, wag masyado pala tatayo pagkalabas, please. Oh, sige, go. Slowly. Pagdating ng current music. Yeah. It's okay. Ano mo lang, sir? Toot. Itut. Congratulations. Oh, ganun din. Yan. Oops. Ito nga, hindi ka. Watch your head. Yeah. Ka na. Ayun doon na. Nene, arugkaan, tapos wala. Yan. Pero maganda. Like that. Huwag agad tatayo. Ganun din, brother, ha?
Sige, sige na, okay lang yan. Kaya yan. Kayaan. Oh, don't stand up right away. Watch your head, please. Kadipisi pagalangkaw. Okay, okay lang. We're done, okay. Pero yung view naman maganda. Elementary fitness ko. So ito na, palabas na tayo sa ng cave. So, ganda ng cave, di pa nakakapagod. Kasi halos naman siya patag. Oh, yung nasa hulihan, please include that to your video, sir, if ever. This is that second exit, so that is the formation of the Black Nazarenes over there. So it's look like an altar. Yung nasa middle part, picture mo, sige, go, i-include mo siya. Tapos, if you are observant enough, look at this cave walls outside or yung mga formation ng bato sa labas, indication siya ng seawater. Alam nyo ba nung pinag-aralan to, yung isang result na pag-aral nila, itong kuweba pala nasa sa tubig dagat million years ago at kumang... Oo, mga dystrophy ang tawag doon. Yes, ayan ba. So ayan, tapos na, isa na naman adventure ang aming natapos. At lahat ay... Ganito, since madulas dito, careful pa rin ha, kahit nasa labas. Tapos, yung yung third opening, ayan yung exhaust or exit ng hangin. There's a little smell, you can smell, but tolerable siya ng ilong, kayang-kaya. Kasi nga, di ba palabas yung hangin. So, kasama yung mga bat manures poop. Alam ko, mahilig naman kayo magtatape. Yung amoy ko black. Oh, okay. Ganun lang yung umaamoy nyo, a little bit na stinky. O ano? Careful. Patay na tayo dito. Pagod ako. Yes, ma'am. Ay, ito yung kayo makarga ko mo. Kasi pag tumayo ka tayo dito, magkakit pa ka ng upo. Marahangin dito. Ay, sakit ng hangin. Oh, yes. Sa partong altar. Ay, naputol na, oh. Yung yan, digit, pero may may kaya na konting. Yan, ay yung magandang view, yung nakikita yung pulpado mo. By the expert. So the geologist got that one, then the geologist studied that. So like what I said, what Gab said, this is a burial ground before. So since it was risen up, the caveman lived here, then they buried their dead in this part. So this is a burial ground before. So when the expert excavated it, doon nga nakuha kayo mga burial jars, mga fossilized bones. So that was happened on 3000 to 980, 3000 BC to 980. Matagal na panahon. Hindi po sila yun din yung binanggit niya. Yung mga artifacts ngayon is nandun sa Kamalig Church, but there's a plan na yun nga maglalagay ng nandun sa may atas dito. Babalik yung mga artifacts para at least nakikita. Pero yung ilalim niya, pinutol kasi crystals ka. Kung hindi gawin kasi mga souvenirs o base. Yan is blended. It was fossilized. So ito pala yan. So ito yung mga example. Babalik tayo sa AP natin ha. AP subject natin. So this is the example of burial jar. So ang laman nito yung mga human bones. So na-expose yung mga ganyan nung in-excavate siya ha. So yung laman yung human bone. Tapos ito yung mga fossilized bones over there. Dito, tingin. So is surrounded by like that. So yung iba
nakabakuna talaga, yung iba naman naka-expose pa. Stolen shot, ma'am. In sa taas. Yan, ganyan po, ma'am. Okay, 1, 2, and 3. Yan ay femur, Okay. yun ay ribs, yung part. Sa Tanduanes, alam na yung mga ganyan ano. Okay, ma'am, in sa taas. Kasi yung Tanduanes parang lumitaw lang din sa dagat before. So ito naman, lumitaw lang din. So that is a water line or sea level. O yan, kasama siyang umangat. So ibig sabihin talaga yung bundok is umangat kasi yung level na yun, nandun niya sa ilalim dati. So bago tayo mag-exit pa, may isang ganyan na mga bato na pag lumapit tayo ay coral reef pala yung dati. Since naging bato siya ngayon, fossilized coral reef yung bato. O, another attraction on this part. O, ito yung pinag-wishan ba ni ni Barbie. Ito yung blessing hand tawag niya dito. Pero since bawal tayo mag-bless, wishing hand na lang yan. Ay, oo, kamay. Yung harap niya, kasi nakaganito yan. Right ba? Mano po, mano po. Ganun siya. Ayun yun. Pero yung iba dito, ganito yung ginagawa. Kung gusto lang. Kunwari, nag-bless. Pero yung naman nakadikit yung pinicturan mo, mukhang nag-bless naman talaga. Parang ganun lang. Pamay. Yung ginawa. Ibabas pa. Okay? Walang group picture. Proceed. Picture kaya? Magmamano siya. Didikit yung ha. So, araw gini mo ko. Mo, dikde sampang kaya. Yan, araw ka. Very good. Garo mo sila nag-bless. Nakahingan pa pa siya. Parang di ka na pera. Hingi po ako. Gagawin ka. Yung videoan mo yung sarili mo, nakaganon yung tapos, baka makita nyo ang mga vandalism, makikita nyo yan. Actually, hindi siya vandalism kasi hindi pa naman bawal, no? Yung vandalism, magbawal na yun. Pero yan, Israel. Yung mga taon, 1966, that year, hindi pa siya under ng DL. Hindi pa siya protected area. Yung vandalism yan, right? Kala ko mga sinaunang. Hindi pa to under ng tourist spot. Hindi pa siya declared na protected ba no? Protected area. Tapos ang side niya, yung kaliwang side niya, may mga crystal sticks niya. Pero hindi na siya ganun halos lahat. May part pa rin na kasi mapapansin yung mga nasa mataas na bahagi o malayo sa daanan is few bats in the ceiling. Konti. Ayan, nasa tapat din kayo ng mga tae-tae. So, close your mouth. Over your mouth. Tapos, mag-ingat dito kasi ito ay malusong. Ayaw tayo palabas. Ito yung gusto. Sa left side nyo, sa upper left, ayan yung lahat ng nakadaan doon sa second opening. Parang kayo yan, yung sexy yung babae na yan, parang kayo. Kasi lahat na nakakalabas doon, sukatan kasi talaga ng sexy yun. Wow. So hindi pa tayo sexy pa din. Hindi pa obese. Pwede healthy, pero... Okay. Sexy. One first left, keep in your left, simple, ever, tapos proceed sa dance floor. Yung ilog na yun, doon tayo tatawid, tapos sa butas na yun, doon tayo lalabas. Mandatory daw yan. Mga mahilig mag-chat-chat dyan. Ay, ito yun. Ito yung dance floor. Ginawa talaga sayang. Tingnan pa nga pala tayo dyan. Disco. Katulad ng sinabi ko kanina, ito ay ginagamit na sayawan during daytime. Kasi pag gabi nun kasi martial law time, historical time, so hindi rin sila makakasayaw ng gabi, mahuli pa rin. So ito yung sinasabi ko, no? So, dito kayo sir sa part na video. It look like a skull or it look
Oh, mukhang yan, tapos since mga butas yan, ang tanong sa akin, paano daw nagkaroon ng ganyan? So nung umangat to naging kuweba to, may ganyan na talaga siya. So malamang yung gumawa niyan dati yung tubig, malamang pwedeng ganon, hypothetical theory o yung pressure ng water. Ito pa another writings, kasi hindi naman matatawag na vandalism. Yan naman nauna yan doon sa 1966, yan ay 1953 naman, di ba? Oh, yan. Paano sila nakakakit? Very good question. Paano sila nakakakit? During the time, that is almost 9 or 8 years after World War II. Nung panahon na yun ng kuweba nun hindi pa siya ganito kaluwang, ay hindi pa siya ganito maganda hindi kalalim. Yung lupa niyan is mataas kasi hindi ba nabanggit ko na yung opening niyan is covered with soil pa. So mataas pa yung level. Ang kuweba yung water rise dito pa rin kaya kung may tulo siya kalito siya. Ingat. Ayan. Pag tumingin dyan ay mukhang Para siya dinosaur. Sa right, sa left naman yung malaking version ng elephant pero half body lang nakabitin. Ayan. Ayan. Tapos another left, isang parte ng kuweba na may nag-iisang crystal port opening, tapos yung crystal ay mukhang half angel wing o kalahating parang heart shape, you know? Itong harap na to, yung bato na to isang tumbok ng corals dati, since na-expose, naging fossilized coral reef na lang siya. Bato na lang siya ngayon. Patunay lang, ano? Okay, ako dito para yung hangin yung maramdaman ulit. Yes. Kuweba, yan. May hangin ulit. Hangin na. So, exit. Ito na yung hangin. Since exit siya, para siyang drive-thru. Ayan yung drumstick kasi nandyan. So, chicken leg. Andun yung chicken wing. Yan. So, careful yung po. Keep right. Proceed hanggang makalabas dun sa may opening. That is overlooking may volcano. Kaso, since nagkukulang kagabi ito ngayon. Ayan yung legs. Laki. Chicken wing. Yung wings maliit. Drive-thru. Pa-exit kasi. Kumain na kayo? Drumstick. Nagsaram na mo. Ito yung chicken joy. So, keep right, ano? Yan, dukog lang kami. Keep right, keep right. Silaw, silaw. Itong view na to, ang mayon talaga ay nandyan na. Fix na yan dyan. Okay. So ayan. Finally natapos na kami dito sa cave exploration. Exploration tuloy. Ayan. Dapat hindi tayo nagkakanin pala.